Sa piging ng ating Panginoon, tayo'y laging natitipon upang matutong magmalat sa pag-ibig na nakamtan. Buhay ay inialay niya sa dakilang Diyos Ama upang atin ang makamtan. Buhay na walang hanggan sa piging ng ating Panginoon, tayo'y laging natitipon upang matutong magmahalan sa pag-ibig na nakamtan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo, Amen. sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Upang tayo maging marapat sa banal na misang ito, magsisimula po tayo para sa ating mga kasalanan at pagkukulang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoon ating Diyos. Kawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Gusto natin na tayo may adya ang ating bayan sa kapahamakan, lalo na sa mga seryosong kalamidad tulad ng malakas na lindol. Gusto din natin ng mga tumutulong sa atin at sa ating simbahan. Ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa kanila, ang mga may problema, ang mga nagpapamisa. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililiwanagan ng iyong maasahang ilaw ang mga naliligaw na iyong pinababalik sa daan para ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang sa nananalig sa iyong anak ay pagkalooban mong makapagwaksi sa tanang salungat. Sa ngalang Kristiyano sa iyo tinanggap upang ito'y talagang mapangatawan ng ganap. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaias. Mga pinuno ng Sodoma, pakinggan ninyo ang sinasabi ng Panginoon. Mga mamamayan sa Gomora, pakinggan ninyo ang aral ng ating Diyos. Ang sabi niya, walang halaga sa akin ang dami ng inyong mga handog. Sawa na ako sa mga tupang sinusunog at sa taba ng bakang inihahandog. Hindi ako nalulugod sa dugo ng mga toro at mga kambing. Sino ang may sabi sa inyong magdala niyan sa harap ko? Sino ang may utos sa inyong magparoot parito sa aking templo? Huwag na kayong maghahandog ng paimbabaw. Nasusuklam ako sa usok niyan. Nababagot na ako sa iyong mga pagtitipon kung pesta ng bagong buwan at araw ng pamamahinga. Dahil sa pananatili ninyo sa inyong kasalanan. Labis akong nasusuklam sa inyong pagdiriwang ng bagong buwan at iba pang kapistahan. Suyang-suya na ako sa mga iyan at hindi ko na matatagalan. Kapag kayo'y tumawag sa akin, ibabaling ko sa malayo ang aking mukha. Hindi ko kayo papansinin kahit na kayo'y manalangin ng manalangin. Hindi ko kayo pakikinggan sapagkat marami kayong inutang na buhay. Magpakabuti na kayo, magbalik loob sa akin.
Talikdan na ninyo ang masasamang gawain. Tumigil na kayo sa paggawa ng masama. Pag-aralan ninyong gumawa ng mabuti. Pairalin ang katarungan. Itigil ang pang-aapi. Tulungan ang mga ulila. Ipagtanggol ang mga balo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagapin niyang lubos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Hindi ako nagagalit dahilan sa inyong handog, ni sa inyong mga haing sa dambanay sinusunog. Bagaman ang mga toro'y hindi ko na kailangan. Maging iyang mga kambing at ang mga inyong mga kawan. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Bakit ninyo inuusal yaong aking mga utos? At bakit ang paksa ninyo sa tipan natutungod? Pag kayo ay tinutuwid, agad kayong napupuot. At ni ayaw na tanggapin yaong aking mga utos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Kahit ito ay ginawa, hindi kayo alumana. Kaya naman ang akala, kayo't ako'y magkaisa. Ngunit ngayon, panahon ng kayo'y aking pagwikaan, upang inyong maunawaan ang ginawang kamalian. Ang pangaral na nais ko na sa akin ihahain, ay handog ng pasasalamat, pagpupuring walang maliw. Akin namang ililigtas ang lahat na masunurin. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Alleluia. 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 Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga apostol, "Huwag ninyong isiping na parito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Naparito ako upang magdala ng tabak, hindi kapayapaan. Sapagkat naparito ako upang papaglabanin ang anak na lalaki at ang kanyang ama, ang anak na babae at ang kanyang ina, ang manugang na babae at ang kanyang biyanang babae, at ang kaaway ng isang tao'y ang kanya ring kasambahay. Ang umiibig sa ama o sa ina ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o babae ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang hindi nagpapasan ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nag-iingat ng kanyang buhay siyang mawawalan nito. At ang nawawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay magkakamit nito. Ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin at ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang tumatanggap sa isang propeta dahil sa siya'y propeta ay tatanggap ng gantimpala ukol sa propeta. At ang tumatanggap sa isang taong matuwid dahil sa siya'y matuwid ay tatanggap ng gantimpalang nauukol sa taong matuwid. At sino mang magbigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa isa sa maliliit na ito, dahil sa ito'y alagad ko, tinitiyak ko sa inyong tatanggap siya ng gantimpala. Matapos tagubilinan, ang 12 alagad umalis si Jesus upang magturo at mangaral sa mga bayang malapit doon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lazaret Quasay Parish kung saan ayos lang pong umiyak. Samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak.
at sa pagtawag sa kanyang anak upang maging maayos ang lahat. Mabilis na makatawag ng ating pansin ang mga malalaki at mga matandami. Halimbawa, head turner para sa atin yung mga taong matataas. Kaya kahit yung mga malalaki, namamangha tayo sa mga tao nagkakatipong marami. Namimilog ang ating mga mata sa maraming pera o malaking halaga ng pera. Namamangha tayo sa mga nagtataas ng gusali at mga nagtotorehang mga buildings. Ba? Wala naman pong masama dito, palagay ko natural lamang ito. Kaya lang, ang problema, kung minsan ito rin ang nagiging pinakadahilan para ang mga bagay na kaunti lamang at maliit lamang ay hindi na natin mapansin at mahalagahan. Hindi po ganyan ang Diyos. Pinapahalagahan ng Diyos kahit ang konti, kahit ang maliit. Hindi nga ba sa matandang tipan ay pinakonti pa nga niya ang bilang ng mga sundalo na kasama ni Gideon bago isagupa sa libu-libong kalaban? Hindi nga ba sa bagong tipan naman ng ating Panginoon, inihalin tulad ang kaharian ng Diyos sa isang butil ng mustasa lamang? Hindi nga ba't pinahalagahan ng Panginoon ang 2 kusing na inialay ng babaeng balo sa templo kung papaanong pinahalagahan din niya yung 5 tinapay o 2 isda na binigay ng bata para pakanin ng libu-libong mga tao? Hindi nga ba't ginawa din niyang modelo ang isang maliit na bata? At ngayon sa ating mabuting balita, pinapahalagahan ni Jesus kahit ang isang basong malamig na tubig lang ay binibigay sa ngalan niya para sa mga alagad niya. Ganon ang Diyos. He could have mentioned big sacrifices, generous donations. Pwedeng yun ang banggitin niya eh. Diba? Sapagkat sigurado namang may mga nagbibigay ng ganon sa mga alagad niya. Pero ang binanggit niya, isang basong malamig na tubig. Hindi ibig sabihin, hindi pinapansin ng Panginoon ang mga malalaking sakripisyo, malalaking donasyon o pagbibigay. Hindi yun ang ibig sabihin. Ang sinasabi ng Panginoon dito, kung napapansin niya, ang kahit isang basong tubig lamang, lahat napapansin niya. Lahat pinapahalagahan niya. Lalo pat kung ito ay generously from our heart, ay binibigay talaga natin para sa Kanya at para sa ating kapwa. Dahil tayo nagmamahal lang talaga. Ang ayaw ng Panginoon ay yung sinasabi sa ating unang pagbasa na ginagawa nating excuse o pangtapal, pagbabayad puri ang ating mga pagbibigay dahil sa ating existing na mga pagkakasala. Ayaw ng Panginoon yan. Yung ginagawa nating pangtapal, yung mga binibigay natin para sa ating mga kasalanan. Kahit pa raw malalakihang mga alay yan, kahit pa raw mga maramihang pagtitipon yan, ayaw niya yan. Sabi niya, magbago muna kayo, magmalasakit muna kayo sa mga aba, sa mga mahirap, para pakinggan ko na kayo. Pero kapag ang alay, gaano man kaliit, ay galing sa pusong nagmamahal sa Diyos, natutuwa ang Diyos yan. At dahil natutuwa ang Diyos yan, malayong mararating niyan. Nabe-bless kasi yan. Natatandaan niyo naman po siguro yung pinaka-slogan ng Pondo ng Pinoy, yung anumang magaling, kahit maliit, basta't malimit, patungong langit. In-encourage tayo noon, kahit hanggang ngayon, na mag-ipon ng kahit pension ko lang araw-araw. Actually, dinidiscourage ang paghuhulog sa alkansya ng marami. Ang mas in-encourage yung kahit maliit na halaga. Basta sa araw-araw magiging conscious tayo na ihulog yon habang iniisip pangtulong ito sa mahirap. Malayong mararating nito. Marami ang matutulungan nito. Di ba? Yun yung slogan at yun ang diwa nun. And lo and behold, napakaraming natulungan nun. Napakalaking pondo ang naipon nun para makatulong sa napakaraming mga nangangailangan tao. Patunay lamang na nalugod ang Diyos sa project na yon. And again, kapag nalulugod ang Diyos sa mga alay natin, gaano man kaliit, patungong langit, pinapahalagahan ng langit. Kaya kahit konting maliit amount ng pera, simpleng bagay, simpleng damit, konting pagkain, simpleng pangungumusta, simpleng encouragement, simpleng pagbisita at pagbibigay ng quality time sa binibisita. Simpleng pagsasabi sa kaibigan, basta't may kailangan ka, basta't kailangan mo ko, basta't kailangan mo ng kausap, kahit kausap man lang, text ka lang, tawagan mo ako at hindi ka magdadalawang salita. Basta yung kahit mga simpleng ganun lang, simple acts of kindness, basta't galing talaga sa pusong nagmamahal, again, natutuwa ang Diyos yan. Ibe-bless ng Diyos yan, kaya ang magiging epekto niyan, higit pa sa ating inaasahan. Sa katunayan, ito yung ating simbahan. Hanggang ngayon, yung ating mga pinapagawang chapel. Of course, we acknowledge yung mga big donations. Talaga namang meron. Pero ang mas nag-sustain sa atin, yung mga pakunti-unting pagbigay ng maraming mga tao. So ibig sabihin, napakaraming tao, simpleng tao,
ang nagmalasakit para sa proyekto ng Diyos na ito. Kaya anumang simpleng naibigay nila, pinlas ng Panginoon at nakita naman natin ang mga nangyaring mga milagro mula noon hanggang ngayon. Kaya wag po tayong mag-alangan na tumulong kahit konti lang. Basta't galing sa puso nating nagmamalasakit at nagmamahal yan. Basta't maluwag sa loob natin yan. At lalo pat kung yun lang naman talaga ang ating makakayanan. Ang mahirap ay yung hindi talaga tayo tumulong. Kahit pa paano lang. Sapagkat ang isa sa mga sinasabi pa ng Panginoon sa Ebanghelyo ngayon, walang sobrang hirap ang hindi na pwedeng magbigay sa kanyang kapwa. O wala ring sobrang busy ay hindi na po pwedeng gumawa sa kapwa niya ng mabuti. Hindi talaga natin po pwedeng sabihin na wala tayong maibibigay ng tulong. Sapagkat ang totoo, pag sinabi natin yon, ayaw lang talaga nating tumulong. Ito sana ang pagdasal nating biyaya sa ating banal na pagdiriwang ngayon. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Makapangyarihan siya. ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang sambo ko. Alam kong di Sapagkat anak niya ako. ringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang sambo ko. Alam kong di ringgin ng Diyos ang Sapagkat samo pinapahalaga niya ako. ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Pumikit tayo. Panginoon, maraming salamat sapagkat pinapansin mo kahit konti, kahit maliit, kahit simple. So ibig sabihin nun, pinapansin mo ako, pinapahalagahan mo ako at kahit mga nakakayanan kong konti lang, hindi bongga, hindi napapansin ng karamihan, hindi lutang, pero natutuwa ako sapagkat ito pala ay nakikita mo. Pinapahalagahan mo. Ayun ang pinakamahalaga para sa akin. Kahit di makita o mapahalagahan ng iba, basta counted sa'yo. Basta pinapahalagahan mo at ikinalulugod mo. Tulungan mo lamang po ako na ganito rin ang maging pamantayan ko lagi sa buhay ko. Hallelujah! Nang sa gayon, huwag akong mag-alangan. Ito lang ang kaya ko. Para gawin ko pa rin, para ibigay ko pa rin, para ipakita ko pa rin. Lalo na kung ito hindi pakitang tao, kundi pakitang Diyos. Hallelujah! Salamat, Panginoon, sa iyong pagpapahalaga. Salamat at wala talagang nasasayang nagawa ng mabuti sa iyong mga mata. Babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Hindi nakakalimutan, ni hindi na-overlook ng Diyos ang mabubuting ginagawa mo. Kung lalapit ka kay Jesus, maaring matagal, maaring maging mahirap, pero magiging maayos ang lahat. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Kapag nalulugod ang Diyos sa ginagawa mo, malayo ang mararating nito. Kung lalapit kay Jesus, our little will always be much in the hands of Christ. Papuri sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kapanan sa unang-una ngayon ng magpakailanman at magpasawalaang hanggan. Amen. Pag-aalay. Sa nagtitiwala, iyong patnubay, ang dumaraing iyong tinutugon. Sa'yo'y tiwala sa dilim ng buhay,
sa palad mo inihandog ang buhay. Sa palad mo habilin ng puso, Panginoon, kabayan pag-asa sa'yo'y handog aming pag-ibig. Nalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayan niya ng banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sumasamong sambayanan at tanggapin mo ang mga ito para madagdagan ang iyong kabanalan sa mga nananalig na tunay sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyong aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin na araw-araw tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinlas ang katauhan, ang Espiritu Santo ay unang aning bigay. Nanganak mong naglagak sa amin ng katiyakan na kailang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel na nagkisiawit ang papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito pang para sa amin, ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Niabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa, ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na po ang aming mga ipagdarasal. Saglit nating ipagdasal ang ating mga kakilalang yumao na. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagkitapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas ay isang mahal na birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos.
Si San Jose ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulos sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami atiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mo pong aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat
at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Ng sugat ko, ang dusa at hirap ko ay para sa iyo, Panginoon ko. Ang tulad ko'y walang karapatan, sa'yo ay tumanggap, ngunit sa isang bigkas mo lamang ay gagaling na ako. Panginoon ko, ang tulad ko'y walang karapatan, sa'yo ay tumanggap, ngunit sa isang bigkas mo lamang ay gagaling na ako. Ay gagaling na ako. Ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga pinapagsalo mo sa piging na banal, ay makatanggap nawa ng bungang karagdagan ng iyong pagliligtas na aming pinagdiriwang. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin o mahal na Birhen ng Lazaret, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpapaalala sa amin magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay ng kagandahan loob mo'y nanatiling busilang. Sa pag-aruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo ay tinurin mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni isa'y wag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin pati luhay pumatak. Huwag naman mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili namin tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kalwatian ng Diyos Amay tuluyang matupad, siya'y nawa. mahal na Birhen ng Lazaret, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kami mga dumudulog sa iyo. Marami pong salamat sa inyong pakikisa sa mga tulong na binibigay ninyo na nagiging dahilan para marami din po tayong matulungan. Salamat po sa mga hindi nakakapunta dito pero nagpapaabot ng kanilang suporta through our GCash and bank account. Maraming salamat po sa inyo. Hindi po talaga namin kakayanin na kami lang. Napakalaking bagay po ng tulong ninyo. Kayo pong hindi namin napapangalanan, napapasalamatan ng personal. Ang Panginoon na po ang bahalang magsukli sa inyo. Salamat po talaga. Salamat din sa tiwala. Salamat po sa pagkamahal ninyo sa ating inang simbahan. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo kasama ang ating pamilya ng mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Kumayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your
tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears still soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. Salamat po. Thank you.